kahit mga kami na ano tawag dito, kahit kami nalulungkot na every time na nakikita namin at paulit-ulit namin pinapanood yung naging pagtatagpo ni Julius Manalo, ang half-brother ng kaibigan natin at kumparing si Jay Manalo, na for the longest time, almost 3 decades, 30 years, na hindi sila nakikita ng kanyang biological mother, at na-arrange nga po ito through a Korean TV network or TV show na magtagpo silang uli. And ito nga po yung sinasabi natin na talo pa talaga yung mga Korean novela na ini-enjoy natin panoorin, ano. Kasi nung mapanood ko nito sa Jessica Soho, ang ganda ng pagkaka-narrate, ang ganda ng narrative, at ang ganda ng mga messages and values na gustong i-share nito ni Julius Manalo, na isa ng matagumpay na pulis and half-brother nga ni Jay Manalo. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap or makuhanan ng statement itong si kaibigang Jay Manalo, at sinasabi nga niya na syempre limelight ito, panahon ito ng kanyang kapatid, binibigyan niya yung oportunidad na ma-enjoy din ng media, and at the same time ma-deliver ng kanyang brother na hindi niya itinuturing kailanman na half brother but full, kasi talagang nanay, kahit magkaiba sila ng nanay, pero sinasabi niya na lumaki sila sa kalinga ng kasama yung tatay nila, at nagsikap sila kasi mga naging kargador sila kaya sa mga palengke dyan sa Arangke, sa Divisoria, mga laking sila doon. And nauna nga lang nabigyan ng pagkakataon si Jay na pasukin ng showbiz. Pinakita niya ang kanyang kagwapuhan, and of course ang kanyang husay sa pagganap, na talaga naman nabigyan din ng napakarami mga best actor or best supporting actor awards, mga maraming best picture, at nakatambal niya na ang mga malalaki at mga pinagpipitaga ng mga di kalibreng artista mula kay Ate V, Nora Honor, sina Lorna Tolentino, at maraming pang iba ng mga award-winning performers, Cherry Pie Picache, sina Joyce Jimenez na talaga namang naging ka-love team niya noong mga panahon, sina Aubrey Miles nung nag-uumpisa siya. And this was the same time na itong si Julius na kapatid niya, pinag-aaral pala niya, pag may konti siyang naiipon, ibinibigay niya bilang tulong, ayuda. Kaya lumaki silang close, at talaga namang tinitingala siya nito ni Julius bilang kuya talaga niya, na ayun na nga, kaya nasabi natin na kahit magkaiba sila ng nanay, kasi ang nanay yata ni Jay ay isang Vietnamese, habang ang nanay man nitong Julius ay isang Korean. Di ba nakakaloka din ang tatay ni Jay, Mr. Manalo, no? Talagang international din ang mga pegat. Siguro nakita mo naman ang kikisig naman ng mga anak niya lalaki, siguro gwapo talaga siya noong araw, no? So anyway, ito ka to story short, nire-relay namin, proud na proud si Jay Manalo sa sa nangyari sa kapatid niya, na yun na nga, binigyan din niya ng suporta, at sinabi niya, sige lang tol, gawin mo yan, hanapin mo ang totoo mong nanay, kasi nga napakaganda rin talaga ng naging kwento ng buhay nito ni Julius, na although si Jay Manalo ay naging malaking bahagi ng pagiging pulis niya ngayon, na isang profesional, talagang hindi siya pinigilan, at tinulungan pa siya na yun na nga, na yung pagpupursigin niya, yung desire niya na mahanap niya yung kanyang biological mother, who turned out na hindi na pala talaga nag-asawa kahit kailan, at bukod tanging siya lang ang nag-iisang anak nito. Na ang ganda ng ng kwento, kasi di ba nagkahiwalay, hindi na sila magkasundo nung Filipino husband niya or partner niya that time. Nagdesisyon na silang alam mo yon, maghiwalay, at naging mabigat na desisyon yung para sa nanay ni Julius. Parang kwento talaga sa sine, no? Naging mabigat doon na desisyon yung ginawa niya, kasi parang nakita niya na yung magiging future ng anak niya kung sakasakaling sa kanya lalaki bilang half-half. Kasi, di ba, half Filipino, half Korean. Kasi noong mga panahon na yon, mga ilang dekada, kasi ilang taon na rin itong si Julius, 30 plus or magpo 40 years old na yata. Noong mga nakaraang panahon, ang kultura sa Korea ay iba, na parang nakikita niya siguro na magiging biktima ng bullying, tapos hindi patanggap ng pamilya niya, ng immediate family, kasi nga hindi naman siya yata pinakasalan ng tatay ni Julius. Nakita niya na kesa mag-suffer yung anak niya, parang mas titiisin na niya na mapalayo ito sa kanya at lumaki sa ama niya, na mas, alam mo yun, mas maluwag dito sa Pilipinas at iba ang kultura. So ganun na ang naging sistema, talagang teleserye. Tapos
nagkakausap sila ng 5 years old ito nang mangyari, 5 years old itong Julius. Nagkakausap sila via phone lang ng mga panahon. Pero the thing is, since yung tatay nga niya ay naghahanap ng trabaho, pupunta-punta sa ibang bansa bilang OFW, naiwanan itong Julius sa kalinga nga nitong mga kamag-anakan nila dito, sa kamag-anakan na tayo kumpare ng tatay yata nila. Kasama na nga itong si Jay. So doon sila lumaki together. Doon nila na kumpleto yung pagkatao nila na paglaki nila, nangarap silang ganito. Si Jay nga, napunta nga sa showbiz at siya naman ito, naging pulis siya. Pero despite that, hinanap pa rin niya yung kanyang nanay. At ang napakamadrama. Sana, I'm sure karamihan po sa inyo ay napanood na po itong kinikwento kung naging buhay nitong Julius Manalo na kapatid ni Jay Manalo. Ayaw tawagin ni Jay na brother, but kapatid niya. At talagang tuwan-tuwa siya, proud na proud siya sa pagsasabing finally daw ay naging kumpleto na rin yung kanyang kapatid. Kagaya rin niya nung mga nakaraang panahon na nang dahil din sa show business, nagkakaroon siya ng pangalan, nagkaroon siya ng pagkakataon na makilala din niya ang kanyang biological mother na isang Vietnamese. So ang saya lang. Alam mo, ang buhay talaga doon tayo kaya, kailan tayo magaganon? Ako kaya ay anak ng prinsesa or ng reyna? Ikaw kaya ay anak din ng hari? Ganon, di ba? Ang saya-saya lang po. Gusto lang po namin gawing light itong ating usapan. Kasi nga po, ang mga napapanood pa talaga natin sa mga pelikula, sa TV, mga palabas na ganyan, ay talaga nanggagaling sa totoong buhay, sa tunay na buhay. And kami hinahanga namin itong si Sir Julius Manalo na sa kanyang pagpupursige na may sarili na rin siyang pamilya. Talaga namang sabi nga natin walang kalahating Koreano, walang kalahating Pilipino kasi yung puso talaga ang nagsasalita sa kanya. And naipakita niya ang magandang inspirasyon sa dami na rin ng napanood ko mga guesting niya sa iba't ibang palabas. Parang hindi pa rin nakakasawang pakinggan yung naging magandang kwento nila ng nanay niya. And sana, eto na lang ang wish namin dito sa Unbearable Channel. Since naman yung nanay mo ay sabi mo magbabakasyon ng matagal dito, sana magkaroon ng oportunidad na kunin mo na rin talaga siya at dito na kayo magkasama. Dahil mas malaki na yung pamilya na dito bilang may mga apo na rin siya sa'yo. O diba? Yun ang wish namin talaga dito sa parang wish na lang itong naging wish program tuloy, wishing program tuloy itong Unbearable Channel. But, in the end, ang saya lang kasi nakakapag-inspire ka ng mas marami pa mga tao. I'm sure hindi lang ikaw ang hindi lang kayo ni Jay ay may mga ganyang kwento, pero dahil na isa sa publiko nga ito at napapanood, yun na nga, nagbibigay ng pag-asa sa marami. And on that note, pag-asa pa rin po ang aming inihiling sa inyo na lagi po kayong sumubaybay at manood dito sa Unbearable Channel. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbettable Nabus po. Nagpapasalamat din po kami sa aming lahat ng mga sponsors at sa mga patuloy pa rin nagbibigay ayuda at suporta sa amin dito sa aming munting channel sa YouTube, Unbettable Channel. Thank you very much!